Magandang araw sa inyong lahat. Tara na't simulan na natin ang paglalakbay ni Vlad ng Sora. Nagsimula ang eksena nang ipinaliwanag ni Joseph ang patungkol sa mga Dragon Blood Duke. At isa na doon ay si Rado Drajulia, isang mahalagang miyembro ng Dragon Slayer Knight Order. Si Rado Drajulia at Mercia Drajulia ay isa sa mga nagpapatakbo ng Dragon Killer Knights. Kahit bata pa, kilala na ito bilang isang mahusay na kabalyero. Nakapatay na siya ng maraming dragon, at sapat ang lakas niya para mapasama sa pinakamalalakas sa buong imperyo. Napaisip si Joseph na hindi lang daw ito tungkol sa lakas. Iniisip niya ang epekto nito sa politika at militar. Ang angka ng Drajulia ay kilala sa dugong dragon na kanilang minana, at malinaw na si Rado Drajulia ay mas malakas pa kaysa sa kanyang kapatid na si Rotver Bazid. Habang nakatingin sa bintana, may tanong na bumabagabag sa kanya. Bakit pumunta ulit sa Hilaga ang Dragon Killer Knight Order? Hindi daw ito basta-bastang gumagalaw ng walang dahilan. Kapag kumilos sila, marahil ay may paparating na dragon, o isang banta na kasing tindi nito. Tinanong nito si Jaeger kung may balita ba patungkol sa dragon. Kahit Deathworm o Lindblom na muling lumalabas. Sumagot naman si Jaeger na wala naman daw, tahimik daw ang Hilaga mula noong huling laban ng Lindblom. Lalong naging kabado si Joseph, may pakiramdam siyang may mali pero hindi niya ito matukoy. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Vaden. Sinabi nito na may hindi daw inaasahang pangyayari mula sa Sterma. Ang mga mata daw ng Bazid ay may natagpuang gumagalaw na kaina-hinala sa buong Hilaga. Nagulat si Joseph at Jaeger sa binalita ni Vorden, hindi nito inaasahan ang paggalaw ng mga kalaban. Tinanggap ni Joseph ang liham at binasa ito, at unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagkamali ako saad ni Joseph, hindi daw nito inaasahan ang paggalaw ng Bishop. Hindi daw kapangyarihan ng Sora ang habol ni Bishop Pierre, anong ibig mong sabihin saad ni Jaeger? Sumagot naman si Joseph na ang simbahan daw ng Hilaga ay kumikilos na. Tuloy pa nito na ang Vatican daw at ang Dragon Killer Knights ay nagtitipon, at pumunta sa Museum ang barony ng Othman. Nabigla si Jaeger sa sinabi ni Joseph, hindi nito naisip na ganun ang gagawin ng Vatican. Tuloy pa nito na ang gusto daw ni Bishop Pierre ay ang banal na digmaan. Lumipat ang tagpo sa kagubatan sa gitnang rehiyon, kung saan sina Vlad at Berta ay mabilis na kumain at halatang gutom na gutom. Sinabihan sila ng pinuno ng mga mersenaryo, na dahan-dahan lang daw ito sa pagkain at wala naman dong kukuha ng pagkain nila. Nag-usap-usap naman ang mga mersenaryo at sinabing, gaano daw silang katagal na wala, mukhang hindi lang ilang araw sagot ng kapitan. Pagkatapos kumain, ngumiti si Vlad, pakiramdam daw nito ay nanembalik na ang kanyang lakas. Nagpasalamat ito, at kung hindi daw dahil sa kanila ay marahil ay magkakaproblema daw sila. Nagulat naman ang pinuno sa kanyang narinig, bihira lamang daw silang makakarinig ng pasasalamat mula sa isang kabalyero. At dito ay nagpakilala ang pinuno, siya daw si Stefan, mula sa Thornwood Mercenaries. Sumagot naman si Vlad, siya naman daw si Vlad isang kabalyero. Tinanong nito kung taga saan daw sila, sumagot naman si Vlad na taga Hilaga. Tinanong ni Vlad kung may problema daw ba. Sumagot naman ang mersenaryo, na wala naman daw, first time daw nitong makatagpo ng isang tao mula sa Hilaga kaya nasurpresa daw ito. Tuloy pa nito, na sila daw na nasa ibaba ay bihirang nakakarinig ng pasasalamat mula sa taong kasing taas daw ni Vlad. Nabigla naman si Vlad sa sinabi ng mersenaryo at napaisip, na masyado na daw ba siyang magalang upang magtaka ang mga tao sa silangan. Tinanong ng mersenaryo kung saan daw ba sila pupunta. Sumagot naman si Vlad, na sa Vizcaya County sa Tarnovo daw sila papunta. Sumagot naman ang mersenaryo, na tamang-tama daw at papunta din daw sila sa Tarnovo. Sumagot naman si Gerta, tamang-tama daw kung sasama daw sila sa mga taong ito ay makakarating daw sila sa Tarnovo ng maaga. Tuloy pa nito, na akala daw nila ay maliligaw at mamatay na lang sila sa gutom sa kagubatan. Nagalit naman si Vlad sa pinagsasabi ni Gerta at sinabing, tumahimik daw ito. Kinabukasan, nakarating sila sa Tarnovo. Isang malaking lungsod na puno ng kalakalan at tao. Namangha si Vlad sa kanyang nakita at parang kakaiba daw ang lungsod na ito. Inalok ni Stefan si Vlad ng matutuluyan, ngunit tumanggi ito. May kailangan daw muna silang gawin at kailangan nitong makipagkita sa Lord ng Tarnovo.
Sumagot naman ang mersenaryo, na ang Count's Building nga daw ay ang pinakamalaking building sa lungsod kaya hindi daw ito mahirap makita. Tuloy pa nito, na andito lang daw sila sa inn sa harap ng kalye, at kung may kailangan daw ito ay puntahan lamang daw sila. Pagkatapos ay nagpasalamat si Vlad sa kanilang naitulong at sinabing, magkikita daw sila muli. Yumuko naman ang mersenaryo, at nagpasalamat sa mabuting pakikitungo ni Vlad. Kalaunan ay dumating na sila sa mansyon, na mangha sila sa kanilang nakita. Saad ni Gerda, ay malinaw naman daw na ang isang ito ang Count's Building. Pagkatapos, ay kinausap ni Vlad ang bantay. Sinabi nito na siya daw si Vlad isang kabalyero ng Bayezid, may mahalaga daw siyang pakay sa Lord ng Tarnovo. Gusto daw nitong gamitin ang Mage's Telegraph. Sumagot naman ang bantay, na naintindihan niya daw at ipapaalam niya daw ito sa kanilang Panginoon. Saad ni Gerda, na ano daw ba sa tingin ni Vlad, kukuha daw ba sila ng matutuluyan dahil baka daw maimbitahan sila sa mansyon. Sumagot naman si Vlad, na oo at mamaya na lang daw sila kukuha ng matutuluyan. Pinaghintay sila, lumipas ang umaga, tanghali, hanggang gabi, wala pa ring sagot ang Lord ng Tarnovo. Tinanong nito ang bantay, kailan daw sila makakakuha ng sagot. Sumagot naman ang bantay ng payabang na sagot, maghintay daw ito hanggang hanapin sila ng Lord ng Tarnovo. Narinig ni Vlad ang usapan ng mga sundalo. Sinabi nito, na taga saan daw ito. Sumagot naman ang isang taga-bantay, na taga-Hilaga daw sila. Tuloy pa nito, na kaya pala daw nang ang amoy barbarian daw kanina pa. Nagsimulang magalit si Vlad, napaisip ito na ganito daw ang asal ng taga-silangan. Naalala ni Vlad ang turo ng matandang kabalyero, ang Central Nobles nga daw ay halos pari-pariho. Ang akala daw nila, na ang core ng continent ay nasa gitna kaya daw ang taas ng tingin nila sa kanilang sarili. Kaya ang alam nila ay nasa sentro sila ng mundo. Tuloy pa ng matanda, na inaakala daw nila na mayroon silang isang uri ng maharlikang dugo na hindi may kukumpara sa iba, sa mga tuyong kumakain ng dumi mula sa kanluran, o sa mga taga-Hilaga na may halong dugo ng barbarian. Saad pa ng matanda, natandaan daw ito ni Vlad, na ang diskriminasyon ng sentral ay mas malamig pa kaysa sa nyebe ng Hilaga. Pagkatapos ay nagsalita si Vlad, sinabi nito, na ginagawa ninyo ba akong tanga? Ngumiti lamang ang bantay, para bang wala silang pakialam kung sino man ang kanilang ninungutya. Sa puntong iyon, kinuha ni Vlad ang kanyang bandila at sinabing, naghihintay daw siya ng sagot at hindi daw utos. Pagkatapos ay itinanim niya ito sa lupa sa harap ng mansyon. Nabigla ang mga kawal sa kanilang nasaksihan. Nakita nito ang simbolo ng isang dragon. Tuloy pa ni Vlad, na kahit daw na isa siyang kabalyero, ay karapat-dapat din daw siyang bigyan ng sagot ng Count. At maghihintay daw siya. Hindi na siya simpleng bisita. Isa na siyang kabalyerong humihingi ng respeto at handa siyang ipaglaban iyon. Lumipat ang eksena sa loob ng mansyon. Habang kumakain ang Count, tinanong niya si Vlad kung ilang taon na ito. Tumingin si Vlad at mahinahong sumagot na siya ay 18 taong gulang na ngayong taon. Nang marinig ito, nagduda ang Count at muling nagtanong kung totoo bang nakapatay na si Vlad ng dragon sa murang edad. Kalmadong kinumpirma ni Vlad na siya ay 17 pa lamang noong mapatay niya ang dragon. Hindi man lang tumangala ang Count habang kumakain, ngunit nagtanong pa ito kung totoo bang ginagamit ni Vlad ang sagisag ng mga Dragon Slayer sa kanyang bandila. Walang emosyon na sumagot si Vlad na totoo iyon. Pinagmasdan siya ng Count ng mabuti at tinanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na gamitin ang sagisag ng Dragon Killer Knights. Buong tatag na sinabi ni Vlad na ang pahintulot ay nagmula kay Sir Mercia Drajulia, ang kapitan ng mga Dragon Slayer. Napatigil ang Condi. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kubyertos at tinitigan si Vlad ng may malamig na ekspresyon. Nagbabala siya na kung mapatunayang kasinungalingan ang sinasabi ni Vlad, agad niya itong papatayin. Kasabay nito, hinawakan ng mga kabalyero sa tabi nila ang kanilang mga espada. Hindi natinag si Vlad, mariin niyang sinabi, na siya mismo ang pumatay sa dragon na Lindblom, at nasaksihan iyon ni Sir Mercia. Idinagdag pa niya na wala siyang pinagsasabing kasinungalingan. Nanatiling tahimik ang mga kabalyero, ngunit handang kumilos anumang oras. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang ngumiti ang Count at tinanong si Vlad kung nais niyang gumamit ng salamangkero. Sumagot si Vlad ng oo, at ipinaliwanag na may mahalaga siyang balita na kailangang maipadala sa kanyang Panginoon. Tahimik na nag-isip ang Count.
Karaniwan daw ay tinatanggihan niya ang ganitong kahilingan, ngunit nanag ang kanyang kuryosidad. Tinanong niya si Vlad kung bakit ito nagmamadali. Ipinaliwanag ni Vlad na ilang araw na ang nakalipas, sa kagubatan ng Dobrich City, nakatagpo siya ng isang kakaibang nilalang. Ayon sa mga lokal, ito ay isang troll. Sinabi niya na ang nilalang ay hindi namamatay kahit ilang beses itong patayin, na para bang may sumpa. Nabahala ang Condi at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Vlad na may katulad na pangyayari na naganap noon sa Hilaga, kaya pinaghihinalaan niyang may mas malaking bagay na nagsisimulang gumalaw. Nagbulungan ang mga kabalyero, halatang nag-aalala. Sinabi nito na imposible daw ang pinagsasabi ni Vlad. Tinanong ng Condi kung saan nangyari ang insidente. Sumagot si Vlad na malapit ito sa teritoryo ng Dalmatia, kaya agad siyang naglakbay upang magbigay babala sa kanyang Panginoon. Nanatiling kalmado ang Condi, ngunit halatang puno ng pagdududa. Hindi niya maintindihan kung bakit siya babalaan ni Vlad. Habang pinagmamasdan ng binata, napansin niyang kakaiba ang tingin nito, parang hindi natatakot, at tila siya pa ang hinuhusgahan. Sa huli, iniutos ng Condi na pahintulutan si Vlad na gamitin ang kristal na kagamitan para sa mahiwagang telegrama. Nagpasalamat si Vlad at humingi rin ng paumanhin ang Condi sa paghihintay nito kanina. Matapos iyon, umalis si Vlad sa bulwagan. Pagkaalis niya, agad na nagutos ang Condi na imbestigahan ang kanyang pagkatao, lalo na kung totoo bang nakapatay siya ng dragon at kung lihaytimo ang kanyang pagiging kabalyero. Lumipas ang ilang oras, dumating si Vlad sa silid kung saan matatagpuan ang kristal na kagamitan. Ipinaliwanag ng tagapangalaga na mahal ang pagpapadala ng mahiwagang telegrama, isang ginto bawat letra. Nagulat ang kanyang mga kasama, ngunit sinabi ng tagapangalaga na libre ito dahil panauhin sila ng Condi. Nang subukan na nilang magpadala ng mensahe, nalaman nila na kailangan pala ang wavelength ng lugar na padadalhan. Nalito si Vlad at ang kanyang kasama, kaya ang tagapangalaga na ang nangakong mag-aasikaso nito. Pag-alis ng tagapangalaga, napag-usapan nila kung gaano kahirap at komplikado ang sistema sa pagpapadala ng telegrama. Napagtanto ni Vlad na marami pa siyang kailangang matutunan bilang isang kabalyero. Maya-maya, ibinahagi ni Gerta na maaaring mahalaga ang koneksyon ng Condi sa mga elves, dahil marami sa mga dekorasyon sa mansyon ay galing sa mga ito. Nagulat si Vlad sa sinabi ni Gerta, hindi nito akalaing lahat ng bagay sa mansyon na ito ay galing sa elves. Tuloy pa ni Gerta, nasabi daw nila hindi basta-bastang nagpapapasok ang mga elves sa kanilang lupain ng mga tao. Hindi ba't ibig sabihin nito ay nagbukas ng ruta ng kalakalan ng Count? Ang ibig sabihin, nakakausap nito ang mga elves. Kinagabihan, nag-iisa si Vlad sa kanyang silid. Habang nakatitig sa kanyang espada, nagliwanag ang hiyas at dito ay nagpakita ang isang pangitain, isang malaking puno na may gintong dahon sa tuktok ng burol. Naramdaman nito ang makapangyarihang dala ng puno, ngunit tila malungkot ang lugar na iyon. Pinilit niyang mas maintindihan ang pangitain, ngunit nahirapan siya at napagod. Napaisip ito, na tila hindi pa sapat ang kanyang mundo kaya't malabo pa ito. Hindi katulad noong pinahiram ng boses ang kanyang mundo, doon ay napakalinaw daw ang nakita nitong puno. Tuloy pa nito, kung ang kanyang mundo daw ay mas lumalim pa marahil ay makikita niya na ito ng mabuti. Kalaunan, biglang may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, nakita niya ang kapitan ng gwardiya kasama ang ilang sundalo. Magalang silang humingi ng paumanhin at inimbitahan siya sa isang simpleng sparring o pagsasanay sa espada. Tulog pa nito, na hindi naman daw ito engrandi, isipin na lang daw nito bilang isang light warm-up bago matulog. Nag-alinlangan si Vlad, ngunit napansin niya ang mga ngiti ng mga sundalo, tila may halong paghamak. Naisip niya na ito na ang pagkakataon upang patunayan ang kanyang sarili. Sa huli, pumayag si Vlad. Sinabi niya na bilang kapalit ng tulong na natanggap niya, handa siyang magbigay ng nararapat na kapalit. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.